Dear Admin, isa po akong dating domestic helper sa Hong Kong at matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba sa inyo ang kwento ng buhay ko. Ilang taon ko rin po itong sinarili dahil sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari noon ay parang bumabalik ulit ang sakit, takot at panghihina na matagal kong sinubukang ibaon sa limot. Pero habang tumatagal, lalo kong naiisip na baka sakaling ang kwento ko ay magsilbing paalala at inspirasyon sa ibang OFW na dumadaan din sa mabibigat na pagsubok. Maaari ninyo na lamang po akong tawaging Maylene. Bata pa lamang ako ay nasanay na akong makita ang aking mga magulang na lumalaban para sa pamilya. Ang tatay kong aktibista na kilala bilang Mang Ruben ay isang simpleng tao, ngunit kilala sa aming lugar bilang taong hindi natatakot magsalita para sa mga naaapi. Madalas siyang tumulong sa mga manggagawa at magsasaka sa aming probinsya. Kahit hindi kami mayaman, ay lumaki kaming may pagpapahalaga sa tama at mali. Dahil iyon ang palaging itinuturo ng tatay namin sa amin ng kuya kong si Arvin. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Umalis si tatay para sa isang pagpupulong at hindi na siya nakauwi pa. Ilang araw kaming naghintay, ilang linggo kaming naghanap. Hanggang sa naging buwan at taon na lamang ang paghihintay namin. Wala kaming bangkay na nailibing, wala kaming puntod na napuntahan. Wala kaming kasiguraduhan kung buhay pa ba siya o wala na. Ang tanging naiwan sa amin ay mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Pinakamasakit iyon para kay nanay. Madalas ko siyang makita noon na nakatulala lamang sa bintana habang nakatingin sa kalsada na para bang umaasang may darating na pamilyar na anino sa aming pintuan. Kahit lumipas ang maraming taon, ay hindi niya kailanman tinanggap na wala na si tatay. Para sa kanya, hanggat walang bangkay, may pag-asa pa rin. Samantala, ang kuya kong si Arvin naman ay tila nagmana sa prinsipyo at paninindigan ni tatay. Lumaki siyang matapang at handang ipaglaban ang mga pinaniniwalaan niya. Ngunit tulad ni tatay, dumating din ang panahon na siya naman ang nasangkot sa mga problemang hindi namin inakalang haharapin ng aming pamilya. Nakulong si Arvin dahil sa isang kasong pilit niyang ipinaglalaban na wala siyang kasalanan. Hanggang ngayon ay naniniwala kaming may halong politika ang kanyang pagkakakulong, ngunit bilang isang ordinaryong pamilya, napakahirap lumaban kapag pera at kapangyarihan ang kalaban mo. Habang sinusubukan naming asikasuhin ang kaso ni kuya, ay isa na namang dagok ang dumating sa aming pamilya. Madalas magreklamo si nanay noon ng pananakit ng dibdib, ngunit palagi niya iyong ipinagwawalang bahala. Sinasabi niyang baka napagod lamang siya sa pagtitinda o kaya ay nananakit lamang ang kanyang likod dahil sa edad. Hanggang sa isang araw ay pinilit namin siyang magpatingin sa doktor at doon namin nalaman ang balitang halos sumira sa natitira naming pag-asa. May breast cancer si nanay. Pakiramdam ko noon ay gumuho ang buong mundo ko. Habang pinapaliwanag ng doktor ang kondisyon ni nanay, ang tanging pumapasok sa isip ko ay kung saan kami kukuha ng pera. Ang simpleng laboratory test pa lamang ay halos hindi na namin kayanin. Paano pa kaya ang operasyon, chemotherapy, gamot, at mga susunod pang gamutan? Noong gabing iyon ay hindi ako nakatulog. Tahimik lamang akong nakaupo sa labas ng bahay habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Doon ko napagtanto na wala ng ibang paraan. Kailangan kong mangibang bansa. Ayaw na ayaw ni nanay sa ideya. Alam niya ang hirap ng buhay ng mga OFW, lalo na ng mga domestic helper. Marami na rin kaming naririnig noon na kwento ng pagmamaltrato, hindi pagpapasweldo, at kung ano-anong pang-aabuso sa ibang bansa. Pero ano pa ba ang pagpipilian namin? Nakakulong si kuya, may sakit si nanay, wala si tatay, at ako na lamang ang natitirang pwedeng kumilos para sa pamilya.
Ilang buwan din akong nagproseso ng mga papeles. Nangutang kami para sa placement fee, medical, training, at iba pang requirements. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ko nang umalis. Hindi ko makakalimutan ang itsura ni nanay sa airport noong araw na yon. Pilit siyang ngumiti habang paulit-ulit akong pinapayuhan na alagaan ko ang sarili ko. Ngunit kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot at pangamba bilang isang ina na unang beses mahihiwalay sa anak. Pagdating ko sa Hong Kong ay para akong pumasok sa ibang mundo. Napakabilis ng takbo ng buhay. Ang mga tao ay nagmamadali. Ang mga gusali ay napakataas. Ang mga ilaw sa gabi ay parang hindi natutulog. Habang nakatanaw ako sa bintana ng sasakyan, papunta sa bahay ng aking magiging amo, ay paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong magtagumpay dahil marami ang umaasa sa akin sa Pilipinas. Ang pamilya na napuntahan ko ay ang pamilya Wong. Ang mag-asawang Daniel at Catherine Wong kasama ang kanilang 10 taong gulang na anak na si Sophie. Noong una ko silang makilala ay gumaan agad ang pakiramdam ko. Si Madam Catherine ay mukhang istrikta ngunit maayos makitungo. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga responsibilidad ko sa bahay, ang schedule ng paglilinis, paglalaba, pagluluto at pag-aalaga kay Sophie kapag wala sila sa bahay. Si Sophie naman ay isa sa pinakamabait na batang nakilala ko sa buhay ko. Sa unang araw pa lamang ay ngumiti na agad siya sa akin at ipinakita ang kanyang mga laruan at mga libro. Kahit hirap pa akong intindihin ang ibang salita sa Cantonese at English, ay pilit niya akong kinakausap at tinuturuan ng mga simpleng salita. Unti-unti ay nasanay ako sa aking bagong buhay sa Hong Kong. Gigising ako ng alas 5 ng umaga para maghanda ng almusal ng pamilya. Pagkatapos ay tutulungan kong maghanda si Sophie para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Kapag nakaalis na sila ay saka naman magsisimula ang paglilinis ng bahay, paglalaba, pamamalansya at paghahanda ng hapunan. Minsan ay umaabot ako ng alas 11 ng gabi bago tuluyang makapagpahinga, ngunit hindi ako nagrereklamo. Sa tuwing naiisip ko si nanay at ang kanyang gamutan ay parang kusang nawawala ang pagod ko. Tuwing matatanggap ko ang sahod ko ay halos wala akong itinatabi para sa sarili ko. Karamihan ay ipinapadala ko agad sa Pilipinas para sa gamot ni nanay at sa mga gastusin sa kaso ni Kuya Arvin. Madalas kaming mag-video call ni nanay kahit sandali lamang. Palagi niyang sinasabing huwag ko raw pabayaan ang sarili ko at huwag kong kalimutang kumain sa tamang oras. Ngunit bilang anak, alam kong mas kailangan niya ang pera kaysa sa mga salitang gusto kong sabihin sa kanya. Sa tuwing nakikita ko ang buhok niyang unti-unting numinipis dahil sa gamutan, ay lalo akong pinapalakas ng loob na magtrabaho ng mabuti. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula na rin akong maging komportable sa bahay ng mga Wong. Tuwing weekends ay minsan ay isinasama nila ako sa pamimili. O kaya naman ay binibigyan nila ako ng pagkakataong mamasyal sa mga lugar sa Hong Kong. Doon ko naisip na marahil sinuwerte ako sa napuntahang employer. Ngunit habang tumatagal ay may isang bagay akong napapansin na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing nagkakasalubong kami ni Sir Daniel, ay tila mas matagal ang tingin niya sa akin kaysa sa normal. Noong una ay inisip ko lamang na baka guni-guni ko lang yon dahil bago ako sa ibang bansa at natural lamang na maging mailap sa mga tao sa paligid ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay tila mas napapansin ko ang mga kakaibang bagay. Kapag naghahain ako ng pagkain sa hapag, ay minsan ay masyadong matagal ang tingin niya sa akin bago kunin ang plato. Kapag nagtatanong siya ay minsan ay masyadong malapit ang kanyang paglapit, kahit sapat naman ang distansya para marinig ko siya. Pinilit kong huwag bigyan ng kahulugan ang lahat ng iyon. Sinabi ko sa sarili kong baka mabait lamang siya o baka ganoon talaga ang ugali niya bilang employer.
Ayokong mag-isip ng masama sa mga taong nagbibigay ng trabaho sa akin. Isang gabi ay nasa kusina ako at naghuhugas ng mga pinggan matapos ang hapunan. Nasa kwarto si Sophie at gumagawa ng assignment habang si Madam naman ay nasa ikalawang palapag at may kausap sa telepono. Tahimik ang buong bahay maliban sa tunog ng tubig mula sa gripo. Bigla kong naramdaman na may taong nakatayo sa likod ko. Paglingon ko ay si Sir pala. Nagulat ako dahil hindi ko man lamang narinig ang kanyang paglapit. Ngumiti siya at may tinanong tungkol sa schedule ni Sophie kinabukasan. Kaya sinagot ko naman siya ng maayos habang ipinagpapatuloy ang paghuhugas ng mga plato. Ngunit habang aabot ako sa kabilang bahagi ng lababo upang kunin ang isa pang pinggan, ay bigla kong naramdaman ang kanyang kamay na dumampi sa aking likod. Napaatras ako at mabilis na napalingon sa kanya. Ngumiti lamang siya at sinabing aksidente lamang daw dahil masikip ang daanan sa kusina. Tumango ako, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may malamig na pakiramdam na gumapang sa buong katawan ko. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Hong Kong, nakaramdam ako ng takot na hindi ko alam kung saan nanggagaling. At hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagdampi ng kamay na yon ang magiging simula ng pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Admin, matapos ang nangyari sa kusina noong gabing yon, ay ilang araw ko ring pilit na kinumbinsi ang sarili ko na baka nga aksidente lamang ang lahat. Baka nagkataon lang na masikip ang daanan. Baka masyado lang akong nag-iisip dahil sa stress at pagod sa trabaho. Ayokong gumawa ng problema sa lugar na nagbibigay ng kabuhayan sa akin. Sa totoo lang, natatakot akong isipin na may masamang intensyon si Sir Daniel dahil kapag inamin ko yon sa sarili ko, para ko na ring inaamin na may panganib na naghihintay sa akin sa mismong bahay na dapat sana ay nagsisilbing pangalawang tahanan ko sa ibang bansa. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Normal siyang nakipag-usap sa akin sa almusal habang binabasa ang kanyang dyaryo. Si Madam Catherine naman ay abala sa pag-aasikaso sa kanilang negosyo habang si Sophie ay excited na ikwento sa akin ang natanggap niyang mataas na marka sa eskwela. Unti-unti ay gumaan ulit ang pakiramdam ko at nagsimula akong maniwala na baka nga nagkamali lang ako ng akala. Pero habang lumilipas ang mga araw ay napapansin kong dumadami ang mga pagkakataong tila sinasadya ni Sir Daniel na mapag-isa kaming dalawa sa loob ng bahay. Kapag wala si Madam at nasa eskwela si Sophie, madalas siyang bumababa mula sa kanyang opisina sa ikalawang palapag para lamang magtanong ng mga bagay na kaya naman niyang gawin mag-isa. Minsan ay ipapatawag niya ako para kumuha ng tubig kahit nasa tabi lamang niya ang dispenser. May mga pagkakataon ding ipapakuha niya sa akin ang isang gamit na nasa mesa sa harapan niya kahit kaya naman niya itong abutin nang hindi tumatayo. Noong una ay wala akong masyadong napapansin. Ngunit kalaunan ay napansin kong sa tuwing lalapit ako sa kanya ay tila sinasadya niyang tumayo nang masyadong malapit. Minsan ay halos magdikit na ang aming balikat kapag dumadaan ako sa makitid na bahagi ng sala, kahit malawak naman ang espasyo sa paligid. Kapag nag-aabot ako ng dokumento o tasa ng kape, ay mas matagal kaysa normal ang pagkakahawak niya sa aking kamay bago niya ito bitawan. Mas lalo akong hindi mapakali nang magsimula siyang magbiro ng mga bagay na hindi ko alam kung paano sasagutin. Isang umaga, habang naghahain ako ng almusal, ay napangiti siya habang nakatingin sa akin at sinabing bagay daw sa akin ang suot kong damit dahil mas lalo raw akong mukhang bata at maganda. Hindi ko alam kung paano tutugon, kaya ngumiti na lamang ako ng pilit at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mesa. Makalipas ang ilang araw, ay sinabi naman niyang maraming lalaki raw sa Hong Kong ang nahuhulog ang loob sa mga Pilipina dahil mas mababait at maalaga raw
ang mga ito kaysa sa ibang babae. Muli ay hindi ako nagsalita at kunwari ay hindi ko narinig ang sinabi niya. Sa tuwing nagkakaroon ng ganoong mga pagkakataon ay lalo akong naiilang, ngunit wala akong lakas ng loob na magsumbong kay Madam Catherine. Sa isip ko noon, paano kung hindi siya maniwala sa akin? Paano kung isipin niyang gumagawa lamang ako ng kwento laban sa kanyang asawa? Paano kung ako pa ang mawala ng trabaho? Sa bawat buwan na lumilipas, ay lalo namang lumalala ang sitwasyon ng pamilya ko sa Pilipinas. Isang gabi ay tumawag si Inay Rosa habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto dito sa Hong Kong. Mahina ang kanyang boses at halatang pagod na pagod siya. Sinabi niyang kailangan na raw siyang operahan sa lalong madaling panahon dahil mabilis na kumakalat ang kanyang sakit, ayon sa doktor. Habang nagsasalita siya, ay pilit niyang pinapalakas ang kanyang boses para hindi ko maramdaman ang takot na nararamdaman niya bilang isang ina. Pagkatapos naming mag-usap, ay matagal akong nakatulala sa kisame ng aking kwarto. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng karagdagang pera. Hindi pa man natatapos ang gastusin sa chemotherapy, ay may operasyon pa na kailangang pag-ipunan. Hindi pa doon natatapos ang problema. Makalipas lamang ang ilang linggo, ay muling tumawag ang kapitbahay naming tumutulong sa amin sa pag-aasikaso sa kaso ni Arvin. May mga bagong dokumento raw na kailangang lakarin at may mga bayarin na naman para maituloy ang proseso ng kanyang depensa. Pakiramdam ko noon ay para akong unti-unting nilulunod ng mga responsibilidad. Sa tuwing naiisip kong huminto sa trabaho o lumipat ng employer, ay agad kong naaalala ang ospital, ang mga reseta ni nanay at ang kuya kong naghihintay ng hustisya sa loob ng kulungan. Ako lamang ang inaasahan nila. At sa isip ko noon, wala akong karapatang sumuko. Tuwing linggo, kapag day off ko, madalas akong nakikipagkita sa iba pang mga Pilipinang domestic helper sa Central District. Doon ko nakilala si Jenny, isang veteranong OFW na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa Hong Kong. Siya ang madalas kong nakakausap tungkol sa buhay at sa mga problema ko sa trabaho. Isang linggo ay hindi ko na napigilang sabihin sa kanya ang mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko sinabi ang lahat ng detalye ngunit ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga tingin, biro at mga pagkakataong tila sinasadya ni Sir Daniel na lumapit ng sobra sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Sinabi niyang hindi ko dapat binabaliwala ang mga ganoong senyales dahil maraming domestic helper sa Hong Kong ang nagsimula rin sa mga simpleng biro at kakaibang tingin bago tuluyang nauwi sa mas mabibigat na pangyayari. Pinayuhan niya akong mag-ipon ng ebidensya kung maaari at magsumbong agad kapag may nangyaring hindi tama. Ngunit nang marinig ko ang salitang magsumbong, ay agad akong natakot. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung hindi ako paniwalaan? Paano kung masira ang record ko at hindi na ako makahanap ng ibang employer? Paano si nanay? Paano si kuya? Sa huli, ay umuwi akong mas magulo ang isip kaysa noong dumating ako sa aming pagkikita. Habang tumatagal, ay tila mas lumalakas ang loob ni Sir Daniel. Napansin niyang hindi ako nagsusumbong at hindi ko pinapansin ang kanyang mga biro, kaya para bang unti-unti niyang sinusubukan kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Kapag nasa sala ako at nanonood si Sophie ng telebisyon, ay madalas siyang umupo sa tabi ko, kahit marami namang bakanting upuan sa paligid. Kapag nagluluto ako, ay madalas siyang tumayo sa likuran ko at magkunwaring may kinukuha sa cabinet, kahit wala naman. May mga pagkakataon ding tinatawag niya ako sa kanyang opisina para lamang magpatimpla ng kape kahit kakainom niya pa lamang ng ilang minuto ang nakakalipas. Unti-unti kong naramdaman na parang nagiging bihag ako sa sarili kong takot.
Minsan ay iniisip kong baka ako ang may problema. Baka masyado lang akong sensitibo. Baka masyado ko lang binibigyan ng kahulugan ang mga bagay. Pero sa tuwing nakikita ko ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin, ay bumabalik ang kaba sa dibdib ko. Isang hapon ay umalis si Madam Catherine upang asikasuhin ang kanilang negosyo sa kabilang distrito, habang si Sophie naman ay nasa eskwela pa. Ako lamang at si Sir Daniel ang naiwan sa bahay. Habang naglilinis ako ng mga istante sa sala, ay napansin kong tahimik ang buong bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, ay narinig ko ang kanyang mga yabag na papalapit. Akala ko ay may ipapagawa lamang siya, kaya ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ngunit maya-maya ay napansin kong hindi siya umaalis. Paglingon ko ay nakatayo lamang siya sa likod ko habang nakatingin sa akin. Ngumiti siya at sinabi niyang, masyado raw akong seryoso sa trabaho at dapat daw ay matuto rin akong mag-relax paminsan-minsan. Hindi ko alam ang isasagot, kaya ngumiti lamang ako ng pilit at sinabing marami pa akong kailangang tapusin. Sa halip na umalis, ay lalo siyang lumapit. Napaatras ako ng isang hakbang. Sinabi kong may kailangan pa akong gawin sa kusina, ngunit bago pa ako makaalis, ay bigla niyang hinawakan ang aking braso. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak niya, ngunit sapat iyon upang maramdaman kong may mali sa sitwasyon. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nawala ang lahat ng pagdududa ko. Hindi na ito aksidente. Hindi na ito simpleng biro lamang. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako sa Hong Kong, tunay akong natakot sa kung ano pa ang maaaring mangyari kapag muli kaming naiwan na kaming dalawa lamang sa loob ng bahay. Admin, matapos ang nangyari noong hapon na yon, ay halos araw-araw na akong nabubuhay sa takot. Sa tuwing maririnig ko ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Sir Daniel sa ikalawang palapag, ay hindi ko mapigilang kabahan. Kapag nasa kusina ako at maririnig ko ang kanyang mga yabag, ay kusang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kahit simpleng pagtawag niya sa pangalan ko, ay sapat na upang maramdaman kong nanlalamig ang mga kamay ko. Pinilit kong baguhin ang aking routine sa loob ng bahay. Kapag alam kong nasa sala siya, ay doon muna ako sa laundry area nagtatrabaho. Kapag nasa kusina naman siya, ay hahanapan ko ng ibang gawaing pwede kong gawin sa ibang bahagi ng bahay. Hanggat maaari, ay iniiwasan kong mapag-isa kaming dalawa. Ngunit sa isang bahay na iisa lamang ang domestic helper, may mga pagkakataong hindi mo maiiwasan ang ganoong sitwasyon. Mas lalo akong nahirapan nang dumalas ang pag-alis ni Madam Catherine dahil sa kanilang negosyo. Minsan ay buong araw siyang wala sa bahay at gabi na nakakauwi. Si Sophie naman ay nasa eskwela hanggang hapon at may mga extracurricular activities pa pagkatapos ng klase. At sa mga oras na yon, si Sir Daniel at ako lamang ang natitira sa bahay. Isang umaga ay tumawag si Inay Rosa mula sa Pilipinas. Mahina ang kanyang boses at halatang hirap na siya sa kanyang kondisyon. Sinabi niyang may itinakda ng schedule para sa susunod niyang mga laboratory tests at kailangan na naman ng panibagong pambili ng gamot. Habang kausap ko siya, ay pilit akong ngumiti kahit hindi niya naman ako nakikita. Sinabi kong huwag siyang mag-alala dahil gagawa ako ng paraan. Pagkababa ko ng telepono, ay hindi ko na napigilan ng mapaluha. Pakiramdam ko noon ay para akong unti-unting nadudurog sa pagitan ng responsibilidad at ng takot na araw-araw kong kinakaharap. Makalipas lamang ang ilang araw ay may panibagong balita mula sa Pilipinas. May mga bagong gastusin na naman sa kaso ni Arvin at kailangan na namang magbayad para maituloy ang proseso ng kanyang depensa. Noong gabing yon ay matagal akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ang gagawin ko sakaling mawalan ako ng trabaho. Paano si nanay? Paano si kuya? Paano ang lahat ng sakripisyo ko? Sa mga sumunod na linggo ay tila mas lumakas pa ang loob ni Sir Daniel.
May mga pagkakataong sinasadya niyang hintayin na makaalis muna si Madam bago siya bumaba sa sala. Minsan ay tatawagin niya ako kahit wala naman talagang kailangan. Minsan naman ay maghahanap siya ng dahilan upang mapalapit sa akin ng hindi komportable. Unti-unti kong naramdaman na hindi naligtas ang lugar na dati kong itinuturing na pangalawang tahanan. Isang araw ay maagang umalis si Madam Catherine para sa isang business meeting habang si Sophie naman ay may school activity sa kabilang distrito ng Hong Kong. Ako lamang at si Sir Daniel ang naiwan sa bahay. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa dining area, ay bigla niya akong kinausap. Noong una ay normal lamang ang usapan tungkol sa trabaho at sa schedule ng bahay. Ngunit hindi nagtagal, ay napansin kong nagbago ang kanyang tono. Sinubukan kong tapusin agad ang aking ginagawa at umalis sa lugar, ngunit hindi naging ganoon kadali ang lahat. Sa araw na yon ay nangyari ang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Pinagsamantalahan niya ako. Pakiramdam ko noon ay para akong nawalan ng boses. Pakiramdam ko ay wala akong kakayahang ipagtanggol ang sarili ko. Pakiramdam ko ay bigla na lamang akong naging maliit at walang laban sa sitwasyong hindi ko naman ginusto. Hindi ko na maalala ang lahat ng detalye ng araw na yon. Ang natatandaan ko lamang ay ang pakiramdam ng takot, pagkagulat at kawalan ng gana sa buhay. Pagkatapos ng lahat ay pakiramdam ko ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi ako makatingin sa salamin. Hindi ako makaiyak. Hindi rin ako makapagsalita. Tahimik lamang akong bumalik sa aking maliit na kwarto at doon ko lamang tuluyang pinakawalan ang lahat ng luha na buong araw kong pinipigilan. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Nagkamali ako. Kinabukasan ay parang walang nangyari kay Sir Daniel. Normal siyang kumain ng almusal kasama ang kanyang pamilya habang binabasa ang kanyang dyaryo. Ako naman ay pilit na ginagawa ang trabaho ko habang pinipigilan ang sarili kong manginig. Nang magkasolo kami sa kusina, ay saka lamang siya nagsalita at tinakot ako. Sinabi niyang walang maniniwala sa isang domestic helper laban sa isang respetadong negosyante sa Hong Kong. Sinabi rin niyang kung gugustuhin niya ay maaari akong mawalan ng trabaho at mapauwi sa Pilipinas nang walang pera at may sirang record bilang empleyado. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng pera sa ibabaw ng mesa. Sinabi niyang mas magiging madali ang lahat kung mananahimik na lamang ako at magpapatuloy sa trabaho na parang walang nangyari. Hindi ko hinawakan ang perang yon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay nakaramdam ako ng galit na mas matindi pa sa takot. Ngunit kasabay ng galit ay ang katotohanang wala akong mapupuntahan at wala akong ibang pagkukunan ng kabuhayan para sa pamilya ko. Sinubukan kong magpakatatag. Tuwing kausap ko si Inay Rosa, ay pilit kong itinatago ang lahat ng nangyayari. Kapag tinatanong niya ako kung maayos ba ang trabaho ko, ay lagi kong sinasabing mababait ang amo ko at huwag siyang mag-alala. Hindi ko kayang dagdagan pa ang sakit na dinadala niya. Napansin ni Sophie na may nagbago sa akin. Hindi na ako gaanong nagsasalita. Hindi na ako gaanong nakikipagbiruan sa kanya habang ginagawa niya ang kanyang assignments. Minsan ay tinanong niya ako kung may sakit ba ako dahil madalas niya akong nakikitang namumugto ang mga mata. Ngumingiti lamang ako at sinasabing pagod lang ako sa trabaho. Isang gabi ay nakita ko siyang nakatingin sa akin habang tahimik akong naghuhugas ng mga pinggan. Para bang gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Pakiramdam ko noon ay may bahagi sa kanya na alam na may mali, ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano iyon. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo kong naramdaman na hindi ko na kayang dalhin mag-isa ang lahat ng ito. Ilang gabi akong hindi nakatulog habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa isang araw ay nagdesisyon akong magsabi ng totoo
kay Madam Catherine. Pinili ko ang oras na wala si Sir Daniel sa bahay. Kinakabahan akong ikinuwento sa kanya ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Habang nagsasalita ako ay nanginginig ang mga kamay ko at halos hindi ko na maitaas ang aking ulo. Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko ay maniniwala siya sa akin. Akala ko ay maiintindihan niya ako bilang isang babae. Ngunit ang sumunod niyang mga salita ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumama sa akin. Tinanong niya kung sigurado ba ako sa mga sinasabi ko. Tinanong niya kung may ebidensya ba ako. Tinanong niya kung baka raw ay mali lamang ang pagkakaintindi ko sa mga nangyari. At pagkatapos ay sinabi niyang imposible raw na gawin iyon ng kanyang asawa. Sa halip na makahanap ako ng kakampi, ay para bang ako pa ang naging may kasalanan. Sinabi niyang baka gusto ko lamang ng pera. Baka gusto ko lamang silang siraan at perahan. Baka naghahanap lamang ako ng dahilan upang makakuha ng kabayaran mula sa kanilang pamilya. Pakiramdam ko noon ay mas masakit pa ang hindi paniwalaan kaysa sa lahat ng nangyari bago iyon. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating si Sir Daniel. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Madam sa kanya, ngunit agad niyang itinanggi ang lahat. At tulad ng inaasahan ko, siya ang pinaniwalaan. Ako ang naging sinungaling. Ako ang naging problema. Ako ang naging banta sa kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay sinabi sa akin ni Madam Catherine na kailangan ko nang umalis sa kanilang bahay. Wala akong pagkakataong ipagtanggol pa ang sarili ko. Wala akong panahon para maghanap ng ibang mapupuntahan. Tahimik kong inilagay ang ilang damit at personal kong gamit sa maliit kong bag habang nanginginig ang mga kamay ko. Habang pababa ako ng hagdan ay nakita ko si Sophie na nakatingin lamang sa akin. Nalilito ang kanyang mga mata. Para bang gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko na lamang siyang nginitian bago ako tuluyang lumabas ng pintuan. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Hong Kong, natagpuan ko ang sarili kong naglalakad sa kalsada habang yakap ang maliit kong bag. Umiiyak at walang ideya kung saan ako pupunta sa isang lungsod na milyon-milyong tao ang nakatira, ngunit pakiramdam ko ay wala ni isang taong maaari kong lapitan. Admin. Habang naglalakad ako sa kalsada ng Hong Kong, noong gabing iyon ay pakiramdam ko ay tuluyan ng gumuho ang mundo ko. Ang lungsod na dati kong tinitingala dahil sa mga ilaw at matatayog na gusali ay bigla na lamang naging napakalungkot at napakalamig. Hawak ko lamang ang maliit kong bag na naglalaman ng ilang damit, passport at mga dokumento ko bilang OFW. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at wala rin akong lakas ng loob na tumawag agad sa pamilya ko sa Pilipinas dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Habang nakaupo ako sa isang waiting area malapit sa istasyon ng tren, ay naalala ko si Jenny, ang kapwa ko Pilipinang domestic helper na minsang nagsabi sa akin na huwag akong matakot humingi ng tulong kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Nanginginig pa ang mga kamay ko nang tawagan ko siya. Hindi ko na kinailangang magpaliwanag ng mahaba. Narinig niya pa lamang ang boses ko ay agad niyang nalaman na may nangyaring masama. Ilang oras lamang ang lumipas ay kasama ko na siya sa isang NGO shelter na tumutulong sa mga migrant workers at mga OFW na nakakaranas ng problema sa kanilang employer. Doon ko unang naranasang maramdaman na hindi pala ako nag-iisa. May mga kababayan akong nakaranas ng hindi pagpapasweldo, pagmamaltrato, labis na trabaho at iba pang uri ng pang-aabuso. Habang pinakikinggan ko ang kanilang mga kwento, ay unti-unti kong napagtanto na napakaraming OFW ang tahimik na lumalaban sa mga laban na hindi nakikita ng karamihan. Tinulungan nila akong makakuha ng pansamantalang matutuluyan
at pagkain habang sinusubukan kong ayusin ang susunod kong hakbang. Ngunit kahit napapalibutan ako ng mababait na tao, pakiramdam ko noon ay ubos na ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita si Inay Rosa. Gusto ko nang yakapin ang pamilya ko at kalimutan na lamang ang lahat ng nangyari sa Hong Kong. Sa isip ko noon, marahil sapat na ang mga pinagdaanan ko. Marahil panahon na para tanggapin ko na lamang ang pagkatalo. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay tumawag si Inay Rosa. Nag-aalala siya dahil ilang araw na akong hindi nakakatawag ng maayos. Noong una ay pilit kong sinasabing maayos lang ako at marami lamang akong ginagawa, ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako sa Hong Kong, ay tuluyan akong napaiyak habang kausap siya sa telepono. Matagal akong hindi makapagsalita. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung ano ang nangyari. At doon ko sa wakas nasabi ang lahat. Sinabi ko kung paano nagsimula ang lahat. Sinabi ko kung paano ko pinilit paniwalaan ang sarili kong nagkakamali lamang ako ng akala. Sinabi ko kung paano ako natakot na mawalan ng trabaho. Sinabi ko kung paano ako natakot na mawalan ng kakayahang suportahan sila. At sinabi ko rin kung paano ako hindi pinaniwalaan ng taong inaasahan kong makakaintindi sa akin. Matagal na katahimikan ang sumunod pagkatapos kong magsalita. Naririnig ko lamang ang mahinang paghinga ni Inay Rosa sa kabilang linya. Akala ko ay magagalit siya dahil wala na akong trabaho. Akala ko ay sasabihin niyang kailangan ko pa ring magtiis dahil kailangan namin ng pera. Ngunit mali ako. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ay narinig ko ang boses ng isang ina na mas iniisip ang anak kaysa sa lahat ng problema ng kanilang pamilya. Sinabi niya sa akin na sapat na ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanila. Sinabi niyang hindi ko kailangang akuin mag-isa ang lahat ng responsibilidad ng aming pamilya. Sinabi niyang sa pagkakataong ito ay sarili ko naman ang ipaglaban ko. Paulit-ulit niyang sinabi na wala akong kasalanan sa nangyari, na hindi ako dapat mahiya, na hindi ako dapat matakot, at na hindi niya hahayaang manalo ang taong gumawa ng masama sa akin. Habang nakikinig ako sa kanya, ay pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang bigat na matagal ko nang pasan. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, ay nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Makalipas ang ilang araw ay may isa na namang balitang dumating mula sa Pilipinas. Nakalaya si Arvin. Hindi ko mapigilang umiyak nang marinig ko ang kanyang boses sa telepono. Matagal naming hinintay ang araw na yon. Matagal naming ipinaglaban ang kanyang kalayaan. Noong una ay nahihiya akong sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari dahil pakiramdam ko ay dagdag problema lamang ako sa pamilya. Ngunit tulad ni Inay Rosa ay pinakinggan niya ako hanggang sa matapos akong magsalita. Wala siyang sinabi sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niyang kung nandito si Tatay Ruben, hindi niya hahayaang manahimik ako. Naalala namin si Tatay. Naalala namin kung paano siya lumaban para sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naalala namin kung paano niya paulit-ulit sinasabing walang saysay ang katotohanan kung hahayaan nating matalo ito ng takot. Sinabi ni Arvin na ang pagkawala ni Tatay ay hindi naging dahilan upang tumigil silang maniwala sa hustisya. At hindi rin dapat maging dahilan ang takot upang tumigil akong ipaglaban ang sarili ko. Noong gabing yon ay matagal akong nakaupo sa maliit na kama sa shelter habang nakatingin sa ilaw ng lungsod mula sa bintana. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, ay hindi takot ang nangingibabaw sa puso ko. Galit, lungkot, at pagod. Ngunit kasama ng lahat ng yon ay may bagong damdaming unti-unting lumalakas sa loob ko. Determinasyon. Kinabukasan ay kinausap ko ang mga taong tumutulong sa akin sa shelter.
Sinabi kong gusto kong malaman ang mga susunod na hakbang kung sakaling magdesisyon akong magsampa ng kaso. Ipinaliwanag nila sa akin ang magiging proseso. Sinabi nilang hindi ito magiging madali. Maaring matagalan, maaring maging masakit, maaring subukan akong takutin o pahinain ng loob. Ngunit sinabi rin nilang hindi ako mag-iisa sa laban. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, ay naramdaman kong may mga taong handang tumayo sa tabi ko. Noong araw ding yon ay ginawa ko ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Nagdesisyon akong huwag nang tumakbo. Nagdesisyon akong huwag nang manahimik. Nagdesisyon akong ipaglaban ang sarili ko. Hindi lamang para sa akin. Hindi lamang para kay Inay Rosa. Hindi lamang para kay Arvin, kundi para rin sa ibang kababaihan at OFW na maaaring makaranas ng parehong sitwasyon kung patuloy na mananahimik ang mga biktima. Akala ko noon ay iyon na ang pinakamahirap na bahagi ng laban. Hindi ko alam na may isa pang pangyayaring magbabago sa direksyon ng buong kaso. Isang gabi, habang naghahapunan kami sa shelter, ay may staff na lumapit sa akin at sinabing may isang tao raw na gustong makipagkita sa akin. Ngunit may isang kondisyon. Ayaw daw nitong malaman ng kahit sino na nagkita kami. At nang marinig ko ang pangalan ng taong gustong kumausap sa akin, halos hindi ako makapaniwala. Admin. Nang marinig ko ang pangalan ng taong gustong makipagkita sa akin, ay halos hindi ako makapaniwala. Si Sophie Wong pala yun. Sa dami ng taong inaasahan kong maaaring lumapit sa akin, siya marahil ang pinakahuling taong naisip kong makakatulong sa akin. Kinabukasan ay nagkita kami sa tulong ng shelter at ng isa sa kanilang social worker upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang aming pag-uusap. Pagkakita ko sa kanya ay napansin kong tila hindi na siya ang batang masayahin at palabiro na nakilala ko noong una akong dumating sa bahay nila. Tahimik siya at matagal na nakayuko bago tuluyang nagsalita. Humingi siya ng tawad sa akin ng paulit-ulit, kahit paulit-ulit ko ring sinasabing wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang tuluyang nagpabago sa direksyon ng kaso ko. Inamin niyang maraming beses na pala niyang nakita ang mga bagay na hindi niya maintindihan noon dahil bata pa siya. May mga pagkakataong umuuwi siya galing sa eskwela nang hindi namin napapansin at nakita niya kami sa kusina. May mga gabi rin daw na nagigising siya at nakikita niya ang kademonyuhan na ginagawa sa akin ni Sir. Habang tumatagal ay nagsimula na rin siyang magtanong sa sarili kung bakit tila takot na takot ako sa kanyang ama sa tuwing nasa paligid ito. Sinabi rin ni Sophie na noong araw na umalis ako sa bahay nila, dala ang maliit kong bag, ay nakita niya sa mga mata ko ang takot at sakit na hindi niya kailanman makakalimutan. Nang magsimula raw ang mga pagtatalo sa loob ng kanilang bahay, matapos kong umalis, ay doon niya tuluyang napagtanto ang lahat. Hindi niya raw kayang manahimik habang alam niyang may taong nasaktan at patuloy na naghihirap dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sinabi niyang handa siyang tumestigo at magsabi ng totoo kahit alam niyang ang taong ituturo niya ay sarili niyang ama. Hindi ko napigilang umiyak habang nakikinig sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, ay may taong handang tumayo sa tabi ko at magsabing naniniwala siya sa akin. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Nagsimula ang mahabang proseso ng reklamo, mga dokumento, mga salaysay, at paulit-ulit na pagbalik sa mga alaalang pilit ko nang gustong kalimutan. Sa bawat tanong ng mga investigador ay para akong muling bumabalik sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Maraming beses kong naisip na umatras at kalimutan na lamang ang lahat. Ngunit sa tuwing gusto ko nang sumuko ay naaalala ko si Inay Rosa, si Arvin at si Tatay Ruben na buong buhay na nanindigan para sa tama kahit gaano kahirap ang laban.
Dumating din ang araw ng paglilitis. Hindi madali ang muling makita si Daniel Wong at harapin ang taong matagal kong kinatatakutan. Ngunit alam kong kung uurong ako ay para ko na ring hinayaang manalo ang takot at katahimikan. Isa sa pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang araw sa buong proseso ay ang araw ng testimonya ni Sophie. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Wala akong nakitang galit o paghihiganti sa kanyang mukha. Katotohanan lamang ang dala niya. Isa-isa niyang ikinuwento ang mga bagay na nakita niya sa loob ng kanilang bahay. Ang paghahalay, ang mga pagkakataong napapansin niyang natatakot ako sa kanyang ama, at ang mga pagbabagong nakita niya sa akin bago ako tuluyang umalis sa kanilang tahanan. Sa araw ding iyon ay nakita ko si Madam Catherine na tahimik lamang na nakaupo habang nakikinig sa sariling anak. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya noon bilang asawa at bilang ina. Ngunit sa unang pagkakataon ay nakita kong tila nagsisimula na rin niyang tanggapin ang katotohanang matagal niyang itinanggi. Lumipas pa ang ilang buwan bago dumating ang araw na hinihintay naming lahat. Napatunayang nagkasala si Daniel Wong at nahatulan siyang makulong. Kasama rin sa naging desisyon ng korte ang pagbibigay ng danyos para sa mga pinsalang dinanas ko at sa mga gastusing kinailangan kong harapin matapos ang lahat ng nangyari. Hindi mabubura ng desisyong iyon ng mga bangungot, takot at alaala na matagal kong dinala. Ngunit kahit paano ay alam kong hindi nanalo ang katahimikan at hindi nasayang ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko para lamang marinig ang katotohanan. Ang malaking bahagi ng perang natanggap ko ay agad kong ipinadala sa Pilipinas para sa operasyon ni Inay Rosa. Ilang buwan matapos iyon ay matagumpay ring naisagawa ang kanyang operasyon at unti-unti siyang nakabawi ng lakas. Isa yun sa pinakamasayang tawag na natanggap ko sa buong buhay ko dahil muli kong narinig ang lakas ng kanyang boses at ang kanyang pagtawa na matagal ko ring hindi narinig dahil sa sakit na kanyang pinagdadaanan. Makalipas ang ilang panahon ay nagpasya akong umuwi na ng Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa Naya ay hindi ko napigilang maiyak habang nakatanaw sa bintana. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat ng yon. Ngunit ang alam ko lamang ay nakauwi akong buhay, nakauwi akong lumaban, at nakauwi akong hindi sumuko. Sa labas ng airport ay sinalubong ako ni Inay Rosa at Arvin. Mas payat si nanay kaysa dati, ngunit mas maliwanag ang kanyang mga mata, habang si Arvin naman ay mahigpit akong niyakap na para bang ayaw na niya akong pakawalan muli. Sa tulong ng perang natanggap ko at ng kaunting ipon ay nakapagpatayo kami ng maliit na negosyo sa aming bayan. Hindi man ito kalakihan ay sapat naman ito upang makapagsimula kaming muli bilang pamilya at unti-unting mabuo ang mga pangarap na matagal naming ipinagpaliban. Hanggang ngayon ay may mga alaala pa ring bumabalik, paminsan-minsan, at may mga sugat na marahil ay hindi na tuluyang mawawala. Ngunit natutunan kong hindi sukatan ng lakas ang kakayahang kalimutan ang sakit. Minsan ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpatuloy kahit dala mo pa rin ang mga alaala nito. Kung may isang bagay man akong natutunan sa lahat ng nangyari sa akin, iyon ay ang katotohanang minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili mong takot, laban sa katahimikan, at laban sa paniniwalang wala kang kakampi. At kapag dumating ang araw na pinili mong tumayo at ipaglaban ang sarili mo, doon mo marirealize na mas matapang ka pala kaysa sa inaakala mo. Dahil minsan, ang hustisyang matagal mong hinihintay ay nagsisimula sa simpleng desisyon na huwag nang manahimik. Mga kabayan, kung totoo man ang isang bagay na itinuro sa atin ng kwento ni Mylene, iyon ay ang katotohanang hindi kailanman kahinaan ang pagsasalita at paghingi ng tulong.
Maraming OFW ang tahimik na lumalaban araw-araw sa iba't ibang pagsubok at problema habang malayo sa kanilang mga pamilya. Minsan ay iniisip nating kailangan nating tiisin ang lahat para lamang maitaguyod ang mga mahal natin sa buhay, ngunit tandaan natin na mahalaga rin ang ating sariling kaligtasan, dignidad at kapakanan. Sa lahat ng ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo, saludo kami sa inyong sakripisyo at katatagan. Kung ikaw man ay nasa mabuting kalagayan ngayon o dumaraan sa isang mabigat na pagsubok, sana ay magsilbing paalala ang kwentong ito na hindi ka nag-iisa at may mga taong handang tumulong at makinig sa iyo. At ngayon mga kabayan, gusto naming malaman kung saan bahagi ng mundo ninyo pinapanood ang video na ito. I-comment ninyo sa ibaba ang bansang kinaroroonan ninyo para mabati namin ang lahat ng ating mga kababayang OFW mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At bago kayo umalis, panoorin ninyo ang isa pa naming kwento na siguradong magbibigay na naman ng matinding emosyon at aral na pinamagatang OFW sa Qatar, binayaran para magkaanak ang amo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.